Ang penthouse na nagkakahalaga ng 150 milyong piso. Ang penthouse na akala nila ay kanila habang buhay. Ibinenta ko. Ang lahat ng perang pinaghirapan ko, ang lahat ng kayamanang inaasahan nilang mamanahin, ipinamigay ko. Wala akong itinira, kahit isang sentimo para sa kanila. Marahil iniisip ninyo, anong klaseng ama ang gagawa ng ganito sa sarili niyang anak? Anong klaseng ama ang tatalikuran ang kanyang dugo at laman? Bago ninyo ako husgahan, pakinggan ninyo muna ang kuwento ko. Pakinggan ninyo kung paano ang isang simpleng tanong sa isang hapunan ay nagtapos sa pagguho ng isang pamilyang binuo ko sa loob ng 40 taon. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang pangungusap. Isang pangungusap na sinambit ng aking manugang na si Angelica. Habang kumakain siya ng mamahaling steak sa loob ng tahanang ako mismo ang nagbabayad, ang pangungusap na iyon ang sumira sa lahat. Nakatira sila sa isang penthouse sa Bonifacio Global City. Alam ninyo, yung tipo ng lugar na may tanawin ng buong siyudad, kung saan ang mga ilaw sa gabi ay parang mga bituin na abot kamay mo. Napakaganda at napakamahal. 350,000 piso kada buwan. Ako ang nagbabayad ng upa. Ako ang nagbabayad ng kuryente, ng tubig, ng lahat. Ginawa ko ito dahil mahal ko ang aking nag-iisang anak na si Marco. Gusto kong ibigay sa kanya ang buhay na hindi ko naranasan noong kabataan ko. Isang gabi ng linggo, magkakasama kaming naghahapunan. Ang hangin ay mabigat. Ang katahimikan ay nakakabingi. Para masira ang katahimikan, nagtanong ako sa kanila. Isang simpleng tanong ng isang ama na nasasabik para sa kanyang anak. Marco, Angelica, sabi ko, sinubukan kong pasiglahin ang aking boses. Malapit na ang Hunyo. Kailangan ko nang malaman kung kailan ang eksaktong petsa ng kasal ninyo. Ang Tio Mike ninyo kasi lilipad pa mula Cebu at kailangan ko nang ma-book ang ticket niya. Naghihintay ako. Naghihintay ako ng ngiti, ng kalendaryo, ng kahit anong senyales ng kasabikan. Pero wala. Ang aking manugang, si Angelica, ay hindi man lang tumingin sa akin. Mula sa kanyang cellphone, itinuon niya ang pansin sa pagkain. Sumubo siya ng steak. Nginuya niya ito ng dahan-dahan, na para bang mas importante pa iyon kaysa sa tanong ko. Pagkatapos, tumingin siya sa akin, hindi isang tingin ng paggalang, kundi isang tingin ng awa na may halong pandidiri, at sinabi niya ang mga salitang iyon. Kinasal na kami kahapon, Dad. Sandali akong natigilan, parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Kahapon? Tanong ko. Nandito lang ako sa Maynila. 10 minuto lang ang layo ng bahay ko. Bakit? Bakit hindi ninyo ako tinawagan? At dito na dumating ang sampal na hindi ko nakita. Para lang yon sa mga espesyal na tao, sabi niya, habang pinupunasan ang kanyang bibig ng mamahaling table napkin. Isang piling grupo. At sa totoo lang, Dad, hindi ka babagay doon. Hindi. Ako. Babagay. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ko na parang isang kutsilyo. Ako. Ang ama niya. Ang ama na nagtrabaho sa ilalim ng araw at ulan para lang makapagtapos siya sa magandang unibersidad. Ako. Na nagbigay ng 2.5 milyong piso para sa engagement ring na suot-suot niya ngayon. Ako. Na bumuhos ng dugo at pawis para sa bawat metro kuwadrado ng penthouse na kinatatayuan niya, ay hindi babagay sa sariling kasal ng sarili kong anak. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Malinaw na malinaw, hindi ako ama sa kanilang paningin. Ako ay isang bangko, isang ATM, isang naglalakad na pitaka na walang laman kundi pera. At kapag wala na silang kailangan, ako ay isang matandang nakakahiya na dapat itago sa dilim. Isang matandang walang utang na loob ang mga anak. Akala nila, hindi ko narinig ang mga bulungan nila kapag nakatalikod ako. Akala nila, hindi ko nakikita ang pag-irap nila sa tuwing simple lang ang suot ko. Pero sa gabing iyon, hindi na ito bulong. Sigaw na ito, isang deklarasyon na ako ay basura sa kanilang perpektong mundo. Kaya nang tumawag si Angelica pagkatapos ng isang linggo, sumisigaw sa telepono dahil sa 350,000 pisong upa na hindi ko ipinadala. May isang malamig na ngiti na gumuhit sa aking mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Nasaan na ang pera? Sigaw niya. May utang ka sa amin. Utang?
Ako pa ang may utang? Malamig kong sinabi. Hindi ba sinabi ko na sa iyo? Hindi nila alam kung sino talaga ako. Akala nila, isa lang akong matandang kontratista na madaling utuin at paikutin. Nakalimutan nila na bago ako nagretiro, hindi lang ako nagtatayo ng mga bahay. Ako ang may-ari ng kumpanya. Ako ang nagmamay-ari ng lupa. At higit sa lahat, ako ang nagmamay-ari ng building kung saan sila nakatira. Ang ginawa nila ay hindi lang isang pagkakamali. Ito ay isang deklarasyon ng giyera laban sa sarili nilang ama. At ang gabing iyon sa hapagkainan, iyon pa lang ang simula. Ang simula ng katarungan, ang simula ng pagbagsak nila. Pero bago ko ikuwento ang lahat ng nangyari mula sa pekeng atake sa puso hanggang sa gabing isiniwalat ko ang lahat sa harap ng kanilang mayayaman na kaibigan. Mangyaring pindutin muna ang like button para suportahan ang ating channel. Mag-subscribe na rin po kayo. Kung kayo ay naniniwala na ang respeto, lalo na sa magulang, ay hindi dapat ipinagkakait. At iwanan sa comment section kung taga saan po kayo at anong oras diyan sa inyo. Natutuwa po akong malaman kung sino ang mga nakikinig sa aking kwento. Ngayon, magpatuloy tayo. 3 araw ang lumipas mula nang lisanin ko ang penthouse na iyon at ang katahimikan mula sa aking anak ay nakakabingi. Para akong naghihintay ng kulog pagkatapos ng isang napakalakas na kidlat. Pero walang tawag, walang text, walang kahit anong pagsisisi. Nakaupo ako sa paborito kong puwesto sa karinderya ni Aling Nena. Dito sa lugar na ito, ang kape ay matapang, ang sinangag ay mamantika, at ang babayaran mo ay hindi lalagpas sa 200 piso. Ito ang mundo ko. Ang mga upuang vinil ay may mga punit na tinapala ng itim na tape, at ang amoy ng hangin ay pinaghalong bawang at pagod. Malayong malayo sa malinis at pabangong hangin ng apartment na binabayaran ko buwan-buwan. Pero dito, mas ramdam ko na ako ay nasa bahay. Dito sa piling ng mga driver ng truck at mga nurse na galing sa night shift, mas komportable ako kaysa sa pag-upo sa mamahaling Italianong sofa ng sarili kong anak. Isusubo ko pa lang sana ang tinapay sa itlog nang mag-vibrate ang cellphone ko sa ibabaw ng lamesa. Nakita ko ang pangalan ni Angelica. Alam ko sa kaibuturan ng aking puso na hindi siya tumatawag para humingi ng tawad. Hindi. Tumatawag siya dahil 3 na ng buwan. Ito ang araw ng singilan. Dahan-dahan kong sinagot ang tawag at hinayaan siyang unang magsalita. Dad, nandyan ka ba? Ang boses niya ay matinis at halos walang hininga. Walang hello, walang kumusta ka. Dire-diretso sa punto. Alam ko, medyo naging awkward tayo noong nakaraang hapunan, pero pwede natin yung pag-usapan mamaya. Sa ngayon may problema tayo. Nag-email ang landlord. Overdue na raw ang renta. Tapos may service fee pa na 500 piso. Lahat-lahat, 400,000 piso. Kailangan mo nang i-transfer ngayon din, Dad. Kasi ang management napakahigpit ngayon, 400,000. Humigop ako ng mainit at mapait na kape. Ang kapal ng mukha niya. Walang kapantay. Siya pa ang nagrereklamo sa higpit ng management na para bang hindi ako ang nagpapasweldo sa kanila. Humihingi siya ng 400,000 piso. Mula sa taong sinabihan niyang hindi sapat para makadalo sa kasal niya. Sinubukan kong pakalmahin ang aking boses. 400,000 ay malaking pera, Angelica, sabi ko ng marahan. Akala ko, pagkatapos ng malaking gastos sa kasal, baka naman nakapagtabi kayo kahit kaunti para makatulong. Isang inis na paghinga ang narinig ko sa kabilang linya. Dad, alam mo namang ang puhunan namin ay nakatali sa branding startup ni Marco, sabi niya. Gamit ang mga salitang ginagamit niya para magtunog propesyonal ang pagiging walang trabaho. Kailangan lang naming asikasuhin mo itong buwan na to. Stress na kami. Sinusubukan naming simulan ang buhay namin at itong financial pressure na to ay nakakalason. Ipadala mo na lang ang pera. Okay? Sige, titingnan ko, sabi ko. Pero bago yun, may gusto lang akong itanong. Iniisip ko kasi ang kasal dahil wala ako roon. Baka pwede mo akong padalhan ng ilang litrato. Gusto ko lang makita ang anak ko sa kanyang tuksedo. Gusto kitang makita sa iyong bestida. Ang katahimikan sa kabilang linya ay biglaan at mabigat. Halos marinig ko ang pag-ikot ng kanyang utak, kinakalkula ang panganib. Ay Dad, sabi niya, ang boses ay biglang naging sobrang tamis na nakakakilabot. Actually, wala kaming kinuha na kahit anong picture. It was a phone-free ceremony.
Gusto kasi namin na lahat ay in the moment, di ba? Isang maliit at intimate na pagtitipon lang yon. Walang photographers, walang distractions, mga alaala lang. Kaya wala akong maipapadala. Sorry. Ngayon tungkol sa transfer, magagawa mo ba sa loob ng isang oras? Ipinikit ko ang aking mga mata, ang kasinungalingan. Napakatamad, napakawalang galang. Akala niya siguro isa akong ulyanin na matanda na walang alam sa mundo. Sige, titingnan ko ang bank account ko. Angelica, sabi ko. Salamat, sabi niya, at namatay ang linya. Walang paalam, walang I love you. Ibinaba ko ang telepono. Nanginginig ang kamay ko, hindi dahil sa edad, kundi dahil sa galit na parang yelo sa aking mga ugat. Alam kong nagsisinungaling siya. Hindi ka gagastos ng 2.5 milyong piso sa singsing at magrerenta sa Shangri-La para sa isang kasal na walang litrato. Tinawag ko ang serbidora, si Jenny. Jenny, sabi ko, marunong ka ba sa Instagram? Opo naman, tay Arturo, sabi niya, tumatawa. Buhay ko na po yan. Bakit po, gagawa kayo ng account? Hindi, sabi ko, may gusto lang akong tingnan. Kung may nag-post ng mga litrato pero hindi ko sila kaibigan, makikita ko ba? Depende po, sabi niya. Kung public ang profile nila, kahit sino pwedeng makita. Sinabi ko ang buong pangalan ni Angelica. Si Angelica ay isang public figure, isang influencer. Nabubuhay siya sa atensyon. Imposibleng naka-private ang profile niya. Kinuha ni Jenny ang kanyang cellphone. Heto po siya. Sabi niya, ipinakita ang screen sa akin. Wow, kinakasal po siya nitong weekend. Ang gaganda ng mga litrato. Kinuha ko ang cellphone mula sa kamay ni Jenny. Isinuot ko ang aking salamin sa pagbasa. At nang tingnan ko ang screen, nadurog muli ang puso ko. Daan-daan. Daan-daang litrato. Hindi ito maliit na seremonya. Isa itong palabas. May mga drone shot ng venue. May mga video ng 10 palapag na cake. May mga litrato ni Marco at Angelica sa harap ng isang pader ng mga puting rosas na marahil ay mas mahal pa kaysa sa una kong track. At nariyan sila, tumatawa, umiinom ng mamahaling champagne, napapaligiran ng mga taong nakatuksedo at designer gowns. Ang mga espesyal na tao. At pagkatapos. At nakita ko ito. Isang video na napost kahapon. Ang thumbnail ay nagpapakita ng mga magulang ni Angelica na may hawak na mikropono sa entablado. Pinindot ko ang play. Ang ama ni Angelica, isang lalaking hindi kailanman nakaranas ng hirap sa buhay, ay nagtataas ng kanyang baso. Para kay Marco, sigaw niya. Ang mukha ay namumula sa alak. Isang tunay na self-made man. Hindi siya umasa sa tulong. Hindi siya nanggaling sa yaman. Itinayo niya ang kanyang tagumpay mula sa wala, gamit lamang ang sarili niyang sipag at ang suporta ni Angelica. Ipinagmamalaki naming tanggapin ang isang lalaking may sariling kakayahan sa aming pamilya. Nagpalakpakan ang mga tao. Tumayo si Marco at yumuko, isang mayabang na ngiti sa kanyang mukha. Tinanggap niya ang papuri. Tinanggap niya ang kasinungalingan. Hinayaan niyang tawagin siyang self-made habang suot ang damit na binili ko, nakatira sa bahay na binayaran ko, kumakain ng pagkaing ako ang bumili. Binura niya ako. Hindi lang niya ako hindi isinama sa party. Ibinura niya ako sa kanyang kasaysayan. Nahiya siya sa mga magagaspang na kamay na nagtayo ng kanyang malinis na buhay. Binalik ko ang cellphone kay Jenny. Ang dibdib ko ay parang hungkag. Nagbayad ako para sa aking almusal. Nag-iwan ako ng 1,000 pisong tip para sa 100 at 50 pisong pagkain. Mas nararapat iyon para kay Jenny kaysa sa isang penthouse para sa aking anak. Umupo ako sa aking lumang pickup truck. Binuksan ko ang aking banking app. Tiningnan ko ang balanse, isang malaking numero, isang numerong naipon sa loob ng 40 taon ng pawis at matalinong pamumuhunan. Pumunta ako sa transfer tab. Nakita ko ang pangalan, Marco Santos. Nakita ko ang halaga, 400,000 piso. Ang hinlalaki ko ay nakatapat sa confirm button. Napakadali lang. Sanay na ako. 3 taon ko nang ginagawa ito buwan-buwan. Pero pagkatapos, nakita ko ang imahe ni Marco na yumuyo ko sa harap ng mga taong iyon. Narinig ko ang mga salitang self-made man na umaalingaw-ngaw sa loob ng aking truck. Kung self-made ka, bulong ko sa hangin, kaya mong bayaran ang sarili mong upa. Kinansela ko ang transfer. Isinara ko ang app.
Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako ang magiging safety net. Ako ang magiging grabidad. 2 araw pagkatapos kong hindi ipadala ang pera, natagpuan ko ang aking sarili sa elevator ng gusali sa Bonifacio Global City. Sinasabi ko sa sarili ko na titingnan ko lang ang property. Sinasabi ko na kailangan kong inspeksyonin ang mga tubo o tingnan ang mga bintana, pero sa kaibuturan, alam kong naghahanap lang ako ng dahilan. Naghahanap ako ng dahilan para mapatawad sila. Ang puso ng isang ama ay matigas ang ulo. Patuloy itong tumitibok para sa kanyang mga anak kahit na paulit-ulit na nila itong sinasaksak. Akala ko, baka kapag nakita ko sila, kapag tiningnan ko sila sa mata, maaayos namin ito. Baka yakapin ako ni Marco. Baka alukin ako ni Angelica ng kape at ipaliwanag na stress lang ang lahat. Nagkamali ako. Bumukas ang pinto ng elevator sa penthouse floor. Ang pasilyo ay tahimik. Naglakad ako papunta sa dobleng pinto ng Unit 41. Kinuha ko ang aking mga susi. May kopya ako ng bawat susi sa bawat ari-arian ko. Karapatan ko iyon. Isinuksok ko ang susi sa susian. Pero tumama ang metal sa plastic. Tumingin ako ng malapitan. Wala na ang dating brass na lock. Ang pumalit ay isang makintab na itim na panel na may asul na ilaw sa gitna. Isang biometric scanner. Isang smart lock. Pinalitan nila ang mga susi. Gumastos sila ng libo-libo para mag-install ng high-tech na security system para hindi makapasok ang mismong taong nagbabayad para sa mga pader na kinakabitan ng sistemang iyon. Nakatayo ako roon. Hawak ang aking walang silbing susi. Ramdam ang pag-akyat ng kahihiyan sa aking leeg. Ako ang landlord. Ako ang nagpopondo. At hindi ako makapasok na parang isang estranghero. Itinaas ko ang aking kamay para kalampagin ang pinto. Gusto kong sumigaw, pero ilang pulgada na lang ang layo ng kamao ko sa kahoy nang may marinig akong tunog na nagpatigil sa akin. Tawanan. Malakas at maingay na tawanan mula sa loob. Marahil ay nakabukas ang mga pinto ng kanilang balkonahe, kaya't nadadala ng hangin ang kanilang mga boses palabas ng pinto. Narinig ko sila ng malinaw na parabang kasama nila ako sa sala. Diyos ko, ang boses ni Angelica ay matinis at nang uuyam. Dapat nakita ninyo ang mukha niya noong sinabi kong kinasal na kami kahapon. Para siyang isang tuta na naliligaw. Nakakaawa. Lumapit ako sa pinto, pinipigilan ang aking hininga. Sumali ang isa pang boses, isang babaeng hindi ko kilala. Pero hindi ka ba nag-aalala na baka putulin niya ang suporta? Tanong ng kaibigan. Ibig kong sabihin, siya ang nagbabayad para sa lugar na ito, di ba? Naghihintay ako. Naghintay ako na ipagtanggol ako ni Marco. Naghintay ako na may sabihin ang anak ko tungkol sa respeto, sa pamilya o kahit sa simpleng utang na loob. Muling tumawa si Angelica, kasabay ng tunog ng yelo sa baso. Naku, huwag kang mag-alala, sabi niya nang may pangungutya. Ang matandang yon, isa lang siyang naglalakad na pitaka. Yun lang siya. Wala siyang buhay. Wala siyang mga kaibigan. Ang buong buhay niya ay umiikot sa pagsisikap na bilhin ang pagmamahal namin. Takot na takot siyang iwan namin siyang mag-isa, kaya binabayaran niya kahit ano ang hilingin namin. Isang pisikal na sakit ang naramdaman ko sa aking dibdib, isang paninikip na nagpahirap sa aking paghinga. Naglalakad na pitaka. Iyon pala ang tingin nila sa akin. At saka, tingnan mo naman siya, patuloy niya. Ang boses ay puno ng pandidiri. Naglalakad-lakad siya suot ang mga maruruming flannel shirt at mga nakakadiring bota. Mukha siyang janitor. Mai-imagine mo ba siya sa Shangri-La, sa gitna ng reception ko? Sisirain niya ang buong aesthetic. Iisipin ng mga tao na isa kaming charity case. Mas mabuting itago na lang siya, panatilihin siya sa dilim kung saan siya nabibilang. Isinandal ko ang aking noo sa malamig na kahoy ng pinto. Ipinikit ko ang aking mga mata. Gusto kong umalis. Gusto kong tumakbo. Ngunit pagkatapos, narinig ko ang aking anak. Tumawa si Marco. Isang mahina at duwag na tunog. Huwag kang mag-alala sa pera, babe, sabi ni Marco. Madaling lokohin si Papa. Mabait yun. Ang kailangan ko lang gawin ay tawagan siya pagkatapos ng ilang araw. Siguro umiyak ng kaunti. Sabihin kung gaano kahirap ang startup world at kung gaano kalaki ang pressure sa akin. Gagampanan ko lang ang papel ng kaawa-awang anak na nagsusumikap, kinakagat niya yon. Gustong-gusto niyang maramdaman na siya ang tagapagligtas. Bubuksan niya ang kanyang checkbook bago pa man ako matapos magsalita.
Nagtawanan sila ng sabay-sabay. Isang koro ng pagiging may karapatan. Umiinom sila ng aking champagne, nakaupo sa aking mga muebles, nakatira sa aking gusali, at pinagtatawanan kung gaano kadali manipulahin ang tangang matanda. May nagbago sa loob ko. Ang huling piraso ng ama na nagnanais mahalin ay naging bato. Nawala ang pighati. Nawala ang sakit. Ang natira ay malamig at matigas na kalkulasyon. Hindi na ako si Arturo Santos, ang mapagmahal na ama. Ako na si Arturo Santos, ang taong dumurog sa kanyang mga kakumpetensya sa negosyo ng konstruksyon sa loob ng 30 taon. Hindi ako kumatok. Hindi ako nagsisigaw. Maingat kong ibinalik ang aking walang silbing susi sa aking bulsa. Tumalikod ako at naglakad pabalik sa elevator. Ang aking mga hakbang ay matatag. Ang aking ulo ay nakataas. Pinindot ko ang button para sa lobby habang sumasara ang mga pinto. Tinatakpan ang tunog ng kanilang tawanan, tiningnan ko ang oras sa aking relo. 2:00 ng hapon. Nasa opisina pa ang aking abogado, si Attorney Lorna Reyes. Wala na akong anak. Mayroon na lang akong isang delinkwenteng nangungupahan. At alam ko kung paano eksaktong harapin ang mga masamang nangungupahan. 10 ng Mayo. Sa mundo ng property management, ang 10 ay isang mahalagang petsa. Sa unang araw ang bayaran ng renta, sa 5, natatapos ang palugit, at sa 10, nauubos ang pasensya. Nakaupo ako sa aking truck na nakaparada 2 kanto ang layo mula sa tore sa Bonifacio Global City, pinagmamasdan ang gusali na parang isang general na nagsusuri sa isang larangan ng digmaan. Alam ko kung ano ang eksaktong nangyayari sa loob ng penthouse dahil ako ang nag-inhinyero nito. Nakikita ko ang eksena ng perpekto sa aking isipan. Si Marco ay nakaupo sa kanilang salaming mesa, nakatitig sa kanyang laptop, maputla ang mukha. Sinusubukan niyang bayaran ang bill ng American Express. Ang bill para sa champagne, sa mga bulaklak, sa deposito sa Shangri-La. Kikiklik niya ang submit payment button. Inaasahan ang karaniwang daloy ng pondo mula sa aking account. Pero ngayon, ang screen ay magpapakita ng isang pulang mensahe ng error. Insufficient funds. Transaction declined. 10:00 ng umaga. Si Angelica ay malamang nakagigising lang, inaasahan ang kanyang latte at ang kanyang magaan na buhay. Malamang nasusubukan niyang mag-order ng almusal mula sa isa sa mga delivery apps na ginagamit niya 3 beses sa isang araw. Matatanggap niya ang parehong mensahe. Card declined. Please update payment method. Ang gulat ay magsisimula bilang isang mabagal na agos, isang naguguluhang pag-uusap, isang pagsusuri sa mga balanse sa bangko. At pagkatapos ay tatama sa kanila ang katotohanan na parang isang rumaragasang tren, walang laman ang account. Ang 400,000 piso para sa renta ay hindi dumating. Ang karagdagang transfer na karaniwan kong ipinapadala para sa mga grocery ay hindi dumating. Nakaupo sila sa isang apartment na nagkakahalaga ng milyon-milyon na may zero sa bangko. Nagsimulang tumunog ang aking telepono. Ang pangalan ni Marco. Hinayaan kong mag-ring ito ng 3 beses. Gusto kong pagpawisan sila. Sinagot ko sa 4 na ring. Pinananatiling parang bagong gising ang aking boses. Hello? Dad? Sigaw ni Marco. Basag ang boses sa gulat. Dad, nasaan ka na? 1 oras ka na naming tinatawagan. Okay ka lang ba? Nasa ospital ka ba? Ayos lang ako, Marco. Sabi ko ng mahinahon. Medyo masakit lang ang tuhod ko ngayon. Bakit ka sumisigaw? 10 ngayon, Dad, sabi ni Marco. Hirap na ibaba ang kanyang boses. Yung pera, yung transfer, hindi pa dumarating. Ang portal ng landlord ay nagpapakita ng delinquency notice. Hindi namin mabayaran ang mga credit card, na-lockout kami sa aming mga account. Nakalimutan mo bang pindutin ang button? Tumigil ako. Hinayaan kong humaba ang katahimikan. Yon, sabi ko. Anak, may masamang balita ako. Medyo gipit ako ngayong buwan. Alam mo naman ang ekonomiya, na-delay ang pension check ko. Nagkaroon ng problema sa papeles. Sakit sa ulo. Isang sandali ng nakabibinging katahimikan. Anong ibig mong sabihin na gipit? Tanong ni Marco. Nanginginig ang boses. Dad, ang upa ay 400,000. Wala kaming ganoong pera. Ginastos namin lahat sa kasal. Alam mo yan, tumingin ako sa bintana. Ang mga tao ay nagmamadali papunta sa trabaho. Mga taong nagbabayad ng sarili nilang mga bayarin.
Alam ko, anak, sabi ko, pero natatakot akong hindi kita matutulungan ngayon. Medyo kapos din ako. Kailangan kong bumili ng gamot. Kailangan kong ipaayos ang truck. Matagumpay naman kayong mga negosyante, di ba? Ikaw ang self-made man na pinarangalan sa kasal. Sigurado akong mahahanapan ninyo yan ng paraan. Narinig ko ang isang kaluskos. At pagkatapos, ang boses ni Angelica ang sumaksak sa aking tainga, matinis at galit na galit. Nagbibiro ka ba, Arturo? Hindi ito nakakatawa. 400,000. Alam mo ba kung anong mangyayari kapag hindi kami nagbayad? Masisira ang credit namin. May reputasyon kami sa building na ito. Ginagawa mo ito ng sadya dahil bitter ka sa kasal, di ba? Angelica, sabi ko, ang boses ko ay nawalan na ng pagkukunwari, naging malamig at matigas. Hindi ako bitter, bangkarote lang ako. O yun ang dapat ninyong isipin. Gusto ninyo akong mawala, di ba? Well, ang pitaka ko, kasama kong nawala. Pero may lease kami, sigaw niya. Hindi mo pwedeng basta-basta itigil ang pagbabayad. Sa pagkakaalam ko, sabi ko, ang lease ay nakapangalan sa inyo. Kayo ang pumirma. Kayo ang nakatira. Responsibilidad ninyo yan. Dad, please. Pumasok si Marco, parang maiiyak na. Wala talaga kami. Anong gagawin namin? Hinawakan ko ang manibela ng aking truck. Naalala ko ang mga araw na delata lang ang kinakain ko para magkaroon siya ng bagong sapatos. Gawin ninyo ang ginagawa ng lahat ng nasa hustong gulang sa bansang ito, Marco, sabi ko. Maghanap kayo ng trabaho. Ibenta ninyo ang mga bagay na hindi ninyo kailangan. Maghirap kayo. Pero Dad, welcome to the real world, anak, sabi ko. At ibinaba ko ang telepono. Pagkatapos noon, ang kanilang desperasyon ay nagsimulang magkaroon ng anyo. Nakita ko ito, hindi dahil sa sinabi nila, kundi dahil alam ko ang kanilang mga gawi. Ang unang hakbang ni Angelica ay pumunta sa isang high-end consignment store sa Greenbelt. Dala-dala niya ang Chanel bag na binili ko para sa kanyang kaarawan. Isang bag na nagkakahalaga ng 300,000 piso. Inilapag niya ito sa salaming counter. Kailangan ko ng cash, sabi niya sa clerk. Ngayon din, tiningnan ng clerk ang bag. May maliit na gasgas daw. Masyado raw maraming nagbebenta ng ganito. Inalok niya ito ng 120,000. 120,000. Pag nanakaw yan, sigaw ni Angelica. Doble ang binayad ng biyenan ko dyan. Bahala ka, sabi ng clerk. Maraming nagbabayad ng upa ngayon. Kinuha ni Angelica ang pera, nanginginig ang kamay habang pumipirma, bumubulong ng mga sumpa. Pero ang mga sumpa ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa akin. Habang siya ay nagbebenta ng kanyang mga gamit, si Marco naman ay sinusubukang gamitin ang kanyang social capital. Tinawagan niya ang kanyang best man, si Chad. Tinawagan niya ang mga kaibigan niya sa club. Isa-isa, ang kanyang mga espesyal na tao ay tumalikod. Masaya silang uminom ng libreng champagne, pero sa oras na kailangan ng magbayad, bigla silang nawala. Nang gabing iyon, nagkita sila sa apartment. Ang tensyon ay sumasabog. Nakuha mo ba ang pera? Tanong ni Angelica. Umiling si Marco. Sa galit, ibinato ni Angelica ang isang plorera sa pader. Kasalanan ito ng tatay mo, sigaw niya. Tinatawagan mo siya ngayon din at sasabihin mo sa kanya, kung hindi niya ipapadala ang pera bukas ng umaga, putol na kayo. Hindi na niya tayo makikita. Hindi niya makikilala ang mga apo niya. Mamatay siyang mag-isa. Yan ang tanging kinatatakutan ng mga matatanda. Gawin mo. 2 linggo pa ang lumipas. Ang katahimikan mula sa aking anak ay parang isang lastiko na malapit ng mapatid. Nakaupo ako sa isang tahimik na coffee shop sa Makati kasama ang aking abogado, si Attorney Lorna Reyes. Tinitingnan namin ang mga ulat para sa aking mga commercial properties, pero ang isip ko ay nasa ibang lugar. Kakaiba pala ang pakiramdam ng isang amang hindi kinakausap ng kanyang anak. Sa tuwing mag-vibrate ang aking telepono, lumulundag ang puso ko. Umaasa sa isang paghingi ng tawad, umaasa sa isang tanda ng pagbabago. Nang sa wakas ay tumunog ito, ang pangalan ni Marco ang lumitaw sa screen. Huminga ako ng malalim, naghahanda para sa galit, sa mga sigaw, sa mga panunumbat. Pero nang sagutin ko, ang narinig ko lang ay isang mabigat at hirap na paghinga. Dad? Bulong ni Marco. Ang boses niya ay mahina, nanginginig na parang isang taong ginagamit ang kanyang huling hininga. Dad, nandyan ka ba? Marco? Sabi ko, napaupo ako ng tuwid.
Anong nangyari? Nasaan ka? Nasa ospital ako, Dad. Humihikbi siya. Nasa St. Luke's ako. Ang bilis ng pangyayari. Naglalakad lang ako tapos. Yung dibdib ko, parang may nakaupong elepante. Bigla na lang akong bumagsak. Ang dugo sa aking katawan ay parang biglang nanlamig. Ang galit na inipon ko sa loob ng ilang linggo ay biglang naglaho. Ito ang anak ko. Ito ang batang inalagaan ko sa lagnat at mga bali. Lahat ng lohika ng negosyo, lahat ng tough love, lahat ay nanganganib na gumuho sa ilalim ng bigat ng instinct ng isang magulang. Okay ka lang ba? Tanong ko. Tumataas ang boses. Inatake ka ba sa puso? Kasama mo ba si Angelica? Nasa waiting room siya. Sabi ni Marco, ang boses ay nabasag ng isang hikbi. Sabi ng mga doktor, congenital defect daw. Problema sa balbula ng puso. Kailangan daw akong operahan agad-agad, Dad. Critical daw. Kinukuha ko na ang aking wallet. Kinakalkula ko na kung gaano kabilis ako makakarating sa ospital. Sige anak, sabi ko. Papunta na ako. 20 minuto lang. Nandyan na ako. Magpakatatag ka. Hindi! Wag! Biglang sabi ni Marco. Isang bigla ang pagkaapurahan ang pumutol sa kanyang kahinaan. Huwag ka munang pumunta. Hinihanda na nila ako para sa operasyon. Hindi mo rin ako makikita. Pero Dad, may problema. Malaking problema. Anong problema? Tanong ko. Ang insurance. Umiyak siya. Hinayaan naming mapaso noong nakaraang buwan dahil sobrang gipit kami. Hindi sila mag-opera hanggat walang deposito. Kailangan nila ng 2.5 milyong piso upfront, Dad. Kung hindi, sabi nila. Sabi nila, baka hindi na ako umabot ng umaga. Please, Dad, ayokong mamatay. 2.5 milyong piso. Ang numerong iyon ay lumutang sa hangin. Tumingin ako kay Lorna. Tinakpan ko ang mikropono ng telepono. Nasa ospital siya, sabi ko sa kanya, ang gulat ay umaakyat sa aking lalamunan. Heart failure. Kailangan niya ng 2.5 milyon para sa operasyon ngayon din. Kailangan kong i-transfer. Kailangan kong umalis. Tatayo na sana ako. Handa na akong tumakbo. Handa na akong ibenta ang kahit anong ari-arian. Handa na akong maging naglalakad na pitaka muli. Dahil ano ang silbi ng isang leksyon kung patay na ang iyong anak. Pero si Lorna ay hindi gumalaw. Hindi siya mukhang natataranta. Mukha siyang nagdududa. Kinuha niya ang kanyang tablet mula sa kanyang briefcase. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa screen. Sandali Arturo, pabulong niyang sabi. Hindi ako makapaghintay, Lorna. Pabulong kong sagot. Namatay na siya. Marco? Sabi ko sa telepono, pupunta na ako sa bangko ngayon. Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Salamat, Dad. Umiyak si Marco. Nililigtas mo ang buhay ko. Pakibilisan lang po. I-wire mo na lang sa personal account ko. Mas mabilis yon. Para ako na ang direktang magbabayad sa ospital. I-wire sa personal account niya. May kung anong hindi tama sa sinabi niyang iyon. Ang mga ospital ay direktang tumatanggap ng bayad. Mayroon silang mga billing department. Hindi nila inuutusan ang mga pasyente na mag-transfer ng 2.5 milyon. Nag-atubili ako, kahit isang segundo lang. Inikot ni Lorna ang kanyang tablet sa mesa at itinulak ito papunta sa akin. Tingnan mo, utos niya. Tumingin ako. Hindi ito medical chart. Hindi ito hospital record. Isa itong litrato. Isang litrato na malinaw na malinaw. Nagpapakita ito ng isang lalaki na nakatayo sa isang reception desk. Nakasuot siya ng isang malambot na puting bathrobe. Hawak niya ang isang baso ng cucumber water. Siya ay tumatawa. Mukhang malusog at masigla, si Marco. Tiningnan ko ang timestamp sa sulok ng larawan. Ngayon, 10 minuto ang nakalipas. Tiningnan ko ang location tag na nakuha ni Lorna. Hindi ito St. Luke's Medical Center. Ito ay The Farm sa San Benito. Isang luxury wellness spa and resort sa labas ng syudad. Isang lugar kung saan ang isang weekend package ay nagkakahalaga ng libo-libo. Ang kamay ko ay nanigas sa telepono. Ang tunog ng hirap na paghinga ni Marco ay nagpatuloy sa aking tainga. Isang pag-arte na karapat-dapat manalo ng Oscar. Dad, humihingal si Marco. Nandyan ka pa ba? Ang sakit. Lalong lumalala. Tiningnan ko ang larawan ng aking anak sa kanyang bathrobe, umiinom ng spa water, marahil ay naghahanda para sa isang masahe. Habang sinasabi sa akin na siya ay mamamatay na para lang makapanloko ng 2.5 milyong piso, ang takot sa aking dibdib ay naglaho. Pinalitan ito ng isang hungkag
at umaalingaw-ngaw na kawalan. Hindi lang ito kasakiman, hindi lang ito pagiging may karapatan, ito ay kasamaan. Ang gamitin ang pinakamasamang bangungot ng isang ama, ang gamitin ang takot sa kamatayan para lang pondohan ang isang lifestyle na ayaw niyang pagtrabahuhan. Isa itong paglapastangan sa pinakasagradong ugnayan sa pagitan namin. Hindi lang siya masamang anak, isa siyang manloloko at ako ang kanyang biktima. Dahan-dahan akong umupo muli. Humigop ako ng kape. Nandito ako, anak, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado, mapanganib na kalmado. Pero hindi napansin ni Marco. Masyado siyang abala sa pag-arte. Nasa bangko ako. Nagsinungaling ako. Pero may problema. Anong problema? Tanong ni Marco. Ang boses ay biglang tumalas, nawawala ang panginginig. Dahil retirado na ako, sabi ko. Karamihan ng pera ko ay nakatali sa mga fixed assets. Wala akong 2.5 milyong pisong liquid cash sa aking checking account. Pero may savings ka, may bahay ka. Hindi ka ba pwedeng kumuha ng loan? Buhay at kamatayan ito, Dad. Tumingin ako kay Lorna. Nanonood siya sa akin, may halong lungkot at bakal sa kanyang mga mata. Alam niya kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ako makakakuha ng loan ng ganoon kabilis, sabi ko. Pero makinig ka, Marco. Mayroon akong lumang pickup truck, yung vintage na Ford. Mayroon akong buyer na matagal nang nangungulit sa akin. Inalok niya ako ng 2 milyon para dito noong nakaraang buwan. Yung truck? Tanong ni Marco. Pero mahal mo yon. Mas mahal kita, sabi ko. Ang mga salitang iyon ay may lasang abo sa aking bibig dahil totoo ang mga ito at ginagamit niya ang katotohanan iyon para wasakin ako. Tatawagan ko siya ngayon din. Pwede siyang magdala ng cash. Pero aabuti ng oras para mailipat ang titulo at makuha ang pera. Gaano katagal? Tanong ni Marco. Siguro, 2 linggo, sabi ko. Pwede mo bang hilingin sa mga doktor na i-stabilize ka? Pwede ka ba nilang ilagay sa isang payment plan sa loob ng ilang araw? Isang paghinto. Naririnig ko siyang nag-iisip. Naririnig ko siyang nagkakalkula. 2 linggo. Ngunit 2.5 milyong piso ay malaking pera. Sapat na iyon para bayaran ang mga utang, ang renta sa susunod na mga buwan at may sobra pa para sa champagne at mga spa day. Sa tingin ko makukumbinsi ko sila, sabi ni Marco. Ang boses ay biglang mas malakas. Kung alam nilang darating ang pera. Oo, 2 linggo. Kaya kong maghintay. Pero, kailangan mong mangako, Dad. Nangangako ako, sabi ko. Ipapadala ko sa iyo kung ano ang eksaktong nararapat sa iyo. Salamat, Dad, sabi niya. Kailangan ko nang ibaba. Paparating na ang nurse at ibinaba niya ang telepono. Tinitigan ko ang itim na screen ng aking telepono. Masama ang pakiramdam ko, pisikal na masama. Nasa spa siya, bulong ko kay Lorna. Nasa spa siya, nagpapamasahe, habang sinasabi sa akin na nag-aagaw buhay siya. Hinawakan ni Lorna ang kamay ko mula sa kabilang panig ng mesa. Ang kanyang pagkakahawak ay matatag. Ipinakita na niya kung sino talaga siya, Arturo, sabi niya ng marahan. Ngayon, kailangan mo nang maniwala sa kanya. Tumango ako. Naniniwala na ako. Sa wakas, naniniwala na ako. Samantala, 20 milya ang layo. Sa The Farm sa San Benito, ibang-iba ang eksena. Inihagis ni Marco ang kanyang telepono sa malambot na upuan at sumigaw sa tuwa. Hindi siya nakasuot ng hospital gown. Nakasuot siya ng mamahaling bathrobe. Si Angelica ay nasa tabi niya, nagpapapedicure. Naniwala ba siya? Tanong ni Angelica. Hinihipa ng kanyang bagong kulay na kuko. Hook, line and sinker. Ngumisi si Marco, dinampot ang kanyang cucumber water. Ibebenta niya ang kanyang pinakamamahal na lumang truck. 2.5 milyon, babe. Darating sa loob ng 2 linggo. Napasigaw sa tuwa si Angelica. 2.5 milyon. Sapat na yon para sa lahat. Mababayaran natin ang mga credit card. Mababayaran natin ang renta para sa susunod na 6 na buwan. Pwede na nating i-book yung trip natin sa Amanpulo. Sumandal si Marco. Ipinikit ang kanyang mga mata. Isang hitsura ng lubos na kasiyahan sa kanyang mukha. Sabi ko sa iyo, sabi niya. Malambot ang matanda. Kailangan mo lang malaman kung anong mga butones ang pipindutin. Akala niya. Nililigtas niya ang buhay ko. Pakiramdam niya, isa siyang bayani. Lahat tayo panalo. Kumuha si Angelica ng isang credit card mula sa kanyang pitaka. Bago ito, isang high-interest card
na inaplayan lang nila online kaninang umaga na aprubahan agad na may mapanlinlang na limit. Well, kung garantisado na ang pera, sabi niya, ang mga mata ay kumikinang sa kasakiman. Hindi na natin kailangang mag-alala sa budget ngayon, di ba? Pwede tayong mag-celebrate. Tiningnan ni Marco ang card, tiningnan niya ang spa menu. Inisip niya ang 2.5 milyong piso na tiyak, siguradong darating dahil ang kanyang ama ay hindi kailanman sumisira sa isang pangako. I-charge mo sa card, sabi ni Marco. Kunin natin yung couples massage at umorder tayo ng isang bote ng Dom Perignon. Deserve natin to. Nakaka-stress ang buwang ito. Nag-apir sila, nagtawanan sila. I-swipe nila ang card, lalong ibinabaon ang kanilang sarili sa isang butas na akala nila ay pupunuin ko. Gumastos sila ng perang wala sila. Ipinagdiriwang ang isang tagumpay na sa katunayan ay isang bitag. Isang patibong na maingat kong inilatag para sa kanila. Nakaupo ako sa coffee shop, tinitingnan ang litrato ng aking anak sa kanyang bathrobe sa huling pagkakataon bago ito burahin. Hindi ko ibebenta ang aking truck. Hindi ako maglilipat ng kahit isang kusing. Binibigyan ko sila ng 2 linggo. 2 linggo ng lubid. At nagpasya silang gamitin ito para bigtihin ang kanilang sarili. Tumingin ako kay Lorna. Ihanda mo na ang susunod na hakbang, sabi ko. Sa loob ng 2 linggo, maghihintay sila ng isang tseke. Ang gusto kong matanggap nila ay ibang bagay. Ngumiti si Lorna. Isang ngiting may bahid ng kalungkutan. Ang eviction notice, sabi niya. Hindi, sagot ko. Ang eviction ay kasalukuyan ng isinasagawa sa loob ng 2 linggo. Gusto kong i-finalize ang pagbebenta ng gusali. Gusto kong i-liquidate ang asset. Kung gusto nilang manirahan sa isang penthouse, haharapin nila ang mga bagong may-ari. At sa palagay ko, ang mga bagong may-ari ay hindi magiging kasing pasensyoso ko. Inubos ko ang aking kape. Malamig na ito, pero ininom ko pa rin. Mayroon akong trabahong dapat gawin. Ang aking anak ay abala sa pagwawaldas ng kanyang mana. Ako naman ay abala sa pagtiyak na wala nang matitirang mana para gastusin. Ang 2 linggo na iyon ay parang isang panaginip para sa kanila at isang bangungot na naghihintay na magising. Habang sila ay nagpapakasasa sa luho, ako at si Lorna ay tahimik na nagtatrabaho. Bawat pirma, bawat dokumento ay isang pako sa kabaong ng kanilang huwad na buhay. Akala nila, naghihintay sila sa kaligtasan. Ang hindi nila alam, naghihintay sila sa katapusan. 2 linggo ay naglaho na parang tubig sa mainit na semento at ang ipinangakong 2.5 milyong piso ay hindi nagkatotoo. Unang araw na ng Hulyo, isang petsa na nakabitin sa mga nakatira sa Penthouse 41 na parang isang talim ng gilotina. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatagos sa mga bintanang salamin, ngunit walang kagalakan sa liwanag na iyon. Ang amoy sa apartment ay pinaghalong panis na champagne at pagkabalisa. Si Marco ay nakaupo sa gilid ng kanilang Italianong sofa, hawak ang kanyang telepono na parang isang anting-anting. 100 beses na niyang ni-refresh ang kanyang banking app sa nakalipas na oras. Sa bawat pagkakataon, pareho ang resulta. Ang balanse ay nananatiling mababa. Nakakatakot na mababa. Ang hinihintay na transfer mula sa kanyang ama, wala. Hindi mahagilap. Nasaan na? Bulong ni Marco. Ang boses ay nanginginig sa gulat na nagsisimula ng maging pagduduwal. Sabi niya 2 linggo. Nangako siya. Si Angelica naman ay pabalik-balik sa sala. Nakasuot siya ng isang mamahaling robe na binili niya gamit ang credit card noong sila ay nagdiriwang sa spa, ngunit ang kanyang mukha ay maputla at walang kolorete. Baka na-hold ng bangko, sabi niya. Kinakagat ang kanyang kuko. Alam mo naman sila sa malalaking transfer. Tawagan mo siya ulit. 10 beses ko na siyang tinawagan. Sigaw ni Marco. Inihagis ang telepono sa sopa. Diretso sa voicemail, sabi niya. Mangingisda raw siya kasama si Tito Mike. Baka wala raw siyang signal. Nangingisda? Dinura ni Angelica ang salita na parang isang sumpa. Nangingisda siya habang ang buhay natin ay nakabitin sa isang sinulid? Gaano kasakim ang isang matanda? Sakto noon, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw mula sa pasilyo sa harap. Hindi ito katok. Ito ay tunog ng isang bagay na makapal na isinilid sa ilalim ng pinto. Natigilan sina Marco at Angelica. Nagkatinginan sila. Ang mga mata ay nanlalaki sa parehong takot. Dahan-dahang tumayo si Marco. Ang kanyang mga binti ay parang tingga.
Naglakad siya papunta sa pasilyo. Nakalatag sa marmol na sahig ay isang makapal na sobre. Opisyal ito, mabigat. Kinuha niya ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na halos mabitawan niya ito. Ang return address ay mula sa opisina ni Attorney Lorna Reyes, Legal Counsel para sa Santos Holdings Property Management. Buksan mo. Utos ni Angelica mula sa pintuan. Nanginginig ang boses. Pinunit ni Marco ang selyo. Inilabas niya ang dokumento. Sa itaas, sa makapal na pulang letra na parabang sinusunog ang kanyang mga mata, ay ang mga salitang Notice of Termination of Tenancy and Demand for Possession. Binasa niya ang unang talata. Ang kanyang hininga ay naputol. Mangyaring tandaan na ang inyong pag-upa sa lugar na kilala bilang Unit 41 ay winawakasan na kaagad dahil sa material na paglabag sa kasunduan. Partikular na ang hindi pagbabayad ng renta, mga late fee at mga service charge na may kabuuang $14,500. Kayo ay kinakailangang lisanin at isuko ang pag-aari ng nasabing lugar sa loob ng 3 araw mula sa pagkatanggap ng abisong ito. 3 araw, bulong ni Marco. Ang papel ay nanginginig sa kanyang pagkakahawak. Pinapaalis na nila tayo. Mayroon tayong 3 araw. Inagaw ni Angelica ang papel mula sa kanyang kamay. Hindi ito pwedeng maging legal, sigaw niya. 3 araw? Imposible yan. Kailangan nilang magbigay ng 30 araw. Nakatanggap tayo ng mga babala, Angelica, sabi ni Marco, napaupo sa sahig. Nakatanggap tayo ng mga email, ng mga text. Binaliwala natin ang mga yon dahil akala nating darating ang pera. Akala natin ipapadala ni Papa ang tseke. Nagsinungaling siya, sabi ni Angelica, kinuyumos ang eviction notice. Ang matandang ahas na, yon, nagsinungaling siya. Pinlano niya ito, Marco. Gusto niyang maramdaman nating ligtas tayo para bigla niya tayong hilahin pabagsak. Isinubsob ni Marco ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Tapos na tayo, Angelica. Wala tayong pera. Na-max out natin ang mga bagong card. Hindi man lang tayo makakapag-upa ng moving truck, lalo na ng deposito para sa bagong lugar. Magiging palaboy tayo. Ngunit si Angelica ay hindi sumuko. Hindi, sabi niya ng matatag. Hindi pa tayo tapos. Tumingin siya sa bintana. Ang kanyang isip ay mabilis na tumatakbo. Siya ay isang manipulator at hindi siya magpapatalo sa isang piraso ng papel. Mayroon pa tayong apartment sa loob ng 3 araw, tama? Tanong niya. Ang 3 araw ay isang habambuhay sa ating mundo, Marco. Bakit natin kailangan ang pera ng tatay mo? Para mapanatili ang imahe. Mali lang tayo ng investor. Umasa tayo sa isang mapait na matanda pero may access tayo sa iba, mas mayaman. Ano ang pinagsasabi mo? Isang pivot, sabi niya. Lumalakas ang boses. Mayroon tayong penthouse na ito sa loob ng 3 araw. Ito ay sumisigaw ng tagumpay. Gagamitin natin ito sa huling pagkakataon para sa isang party. Isang investment opportunity. Iimbitahan natin ang lahat. Si Chad, ang mga investor, ang mga kaibigan ng mga magulang ko. Ipepitch natin ang branding company mo. Hihingi tayo ng puhunan. Pero wala akong kumpanya, sabi ni Marco. Hindi nila alam yon, sagot ni Angelica. Ibenta mo ang pangarap, Marco. Kung magmumukha tayong mayaman, makakakuha tayo ng lahat. Gagawa tayo ng pinaka-eksklusibong party. Tatanungin natin sila ng tseke. Paano tayo magbabayad para sa isang party? Mayroon tayong emergency card, sabi ni Angelica. Yung may $10,000 na limitasyon. Ito na ang emergency. Gastusin natin lahat. Catering, mamahaling alak, live music. Kailangan nating magmukhang may pera tayong sinusunog. At ganoon nga ang ginawa nila. Sa loob ng 6 na oras, sila ay nag-order ng pinakamamahaling pagkain, umupa ng isang mixologist, nagrenta ng sound system. Ginamit nila ang bawat huling sentimo ng kanilang natitirang credit para lumikha ng isang ilusyon ng walang katapusang yaman. Pagsapit ng 6:00, ang apartment ay nabago. Ang mga ilaw ay madilim, may jazz music na tumutugtog. Ang mga bote ng Dom Perignon ay nakababad sa yelo. Si Lucas ay tumayo sa harap ng salamin. Mukha siyang matagumpay. Mukha siyang isang CEO. Si Angelica ay napakaganda sa isang pilak na bestida. Dumarating na ang mga RSVP, sabi niya. Parating na si Chad. Parating na ang mga venture capitalist.
Ito ay gagana, Marco. Magiging mayaman tayo. Totoong mayaman. Dapat ba? Dapat ba nating imbitahan si Papa? Tanong ni Marco. Isang biglaang pagsisisi ang tumama sa kanya. Tumingin si Angelica sa kanya. Ang mukha ay tumigas na parang isang maskara ng purong paghamak. Nagbibiro ka ba? Tanong niya. Pagkatapos niyang iwanan tayo para mabulok? Pagkatapos niyang balewalain ang heart surgery mo? Hindi. Isa siyang liability, Marco. Isa siyang masamang enerhiya. Isa siyang nakaraan. Tayo ang hinaharap. Huwag mong imbitahan ang matandang yon. Magdadala lang siya ng malas. Tumawa sila. Itinaas nila ang kanilang mga baso ng champagne. Naghanda silang tanggapin ang mundo sa isang bahay na hindi kanila, gumastos ng perang wala sila para mapabilib ang mga taong wala namang pakialam. Sa labas, nagsimulang lumubog ang araw. Ang party ay magsisimula na. At wala silang kamalay-malay na ang panauhing pandangal ay hindi isang investor. Ito ay ang katotohanan. At ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng imbitasyon. Ang malakas na tunog mula sa sound system ay yumayanig sa buong penthouse. Ang lugar ay naging isang nightclub, isang showroom para sa isang buhay na hindi naman totoo. Mga waiter na nakaputing Amerikana ang nag-iikot dala ang mga tray ng mamahaling pagkain habang ang isang mixologist ay nagpapalipad ng mga bote ng alak. Isa itong palabas ng kayamanan, isang ilusyon na itinayo sa bingit ng isang bangin. Nakatayo si Marco sa gitna ng silid, ang sentro ng atensyon. Mukha siyang isang tech visionary na kanyang ipinapanggap. Ang kanyang tuksedo ay mamahalin. Ang kanyang ngiti ay maliwanag at ensayado. Kausap niya ang isang lalaking nagngangalang Marcus Sterling, isang venture capitalist. Ang konsepto ay simple. Marcus, sabi ni Marco. Ang boses ay makinis at puno ng kumpiyansa na hindi naman niya nararamdaman. Dinidisrupt namin ang lifestyle branding space. Kailangan lang namin ng seed capital para lumago. Pinag-uusapan natin ang isang 10x return sa loob ng 18 buwan. Tumingin-tingin si Sterling sa paligid ng apartment. Nakita niya ang tanawin. Nakita niya ang mamahaling sining. Nakita niya ang mga magagandang tao. Nakita niya ang tagumpay. Hindi niya nakita ang eviction notice na nakakuyumos sa basurahan. Isang kahangahangang setup ang mayroon ka dito, Marco, sabi ni Sterling. Ipinapakita nito ang iyong dedikasyon. Magkano ang kailangan ninyo para isara ang round? Naramdaman ni Marco ang pag-akyat ng adrenaline. Kumakagat ang isda. Binubuksan namin ang round sa $200,000, sabi ni Marco. Sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. Ngumiti si Sterling. Isang matapang na hiling. Pero pinagkakatiwalaan ko ang aking kutob. At sinasabi ng kutob ko na isa kang taong marunong manalo. Pag-usapan natin ang mga tuntunin. Pakiramdam ni Marco ay lumulutang siya. Nagawa niya. Makukuha niya ang tseke. Maililigtas niya ang kanyang buhay. Habang ang party ay nagpapatuloy sa itaas, sa lobby ng North Lakeshore Tower, ang kapaligiran ay ibang-iba. Malamig, tahimik, at nakakatakot. Ang mga salaming pinto ay bumukas, nagpapasok ng isang bugso ng hangin na sinundan ng isang prosesyon na nagpatayo sa night doorman. Isang itim na town car ang huminto sa harap. 4 na lalaking nakaitim na suit at may mga earpiece ang unang lumabas, sinusuri ang lobby. Hindi sila pulis, sila ay pribadong seguridad. Pagkatapos ay lumabas si Attorney Lorna Reyes, dala ang isang leather portfolio, at sa wakas, lumabas ako. Hindi ako nakasuot ng aking flannel shirt ngayong gabi. Hindi ako nakasuot ng aking mga botas. Nakasuot ako ng isang charcoal gray suit na ginawa pa sa Milan. Ang aking sapatos ay gawa sa kamay na katad, makintab na parang salamin. Sa aking pulso ay isang Patek Philippe na relo na mas mahal pa kaysa sa imahinasyon ng startup ng aking anak. Ito ang Arturo Santos na kilala ng mundo ng negosyo. Ito ang chairman. Naglakad ako papasok sa lobby. Ang aking tungkod ay tumutunog sa marmol na sahig. Tiningnan ako ng doorman, si Kevin, na para bang nagtataka kung bakit ang isang janitor ay gumagamit ng pangunahing elevator. Pero lumabas ang building manager, si Frank, na tumatakbo. Nakita niya ako at halos yumuko sa paggalang. Chairman Santos, sabi ni Frank, nanginginig ang boses. Welcome po, handa na po ang elevator. Chairman, ang salitang iyon ay nanatili sa hangin. Napagtanto ni Kevin kung sino ako. Ang matanda sa flannel shirt ay hindi isang bisita. Siya ang may-ari.
Siya ang boss ng boss. Mabilis siyang yumuko, namumula ang mukha. Paumanhin po, Mr. Chairman. Hindi ko po kayo nakilala. Tumigil ako sa harap ng mga elevator. Secure ba ang service elevator? Tanong ko kay Frank. Opo, sir, sabi ni Frank. Nakalak na po. Walang makakaalis na may dalang muebles hanggat hindi ninyo sinasabi. Mabuti, sabi ko. Pumasok muna sa elevator ang 4 na bodyguard. Sumunod si Lorna. Ako ang huling pumasok. Iswipe ni Frank ang master key card at pinindot ang button para sa penthouse. Sumara ang mga pinto. Habang paakyat ang elevator, pinapanood ko ang mga numero ng palapag na tumataas. 10, 20, 30. Sa bawat palapag na lumilipas, ang ama sa loob ko ay unti-unting namamatay at ang negosyante ang pumapalit. Inisip ko si Marco sa itaas. Marahil ay nagiinuman. Iniisip na naloko niya ang mundo. Malalaman niya na ang mundo ay may isang napakatarik na learning curve. Bumagal ang elevator. Naririnig ko na ang malakas na tunog mula sa mabibigat na pinto. Inayos ko ang aking jacket. Inayos ko ang aking kurbata. Naghanda akong gumawa ng isang pagpasok na pag-uusapan nila sa buong buhay nila. Tumunog ang elevator. Nagsimulang bumukas ang mga pinto. At humakbang ako palabas sa gulo na ako mismo ang gumawa. Sa sandaling bumukas ang mga pinto ng elevator, isang pader ng tunog ang sumalubong sa akin na parang isang pisikal na suntok. Ang bass ay yumayanig sa sahig. Ang hangin ay makapal sa amoy ng mamahaling pabango, natapong alak at ang pawis ng mga desperadong taong nagpapanggap na sila ay relax. Humakbang ako palabas sa foyer ng penthouse kasama ang aking security detail at sa isang sandali, walang nakapansin sa amin. Ang party ay nasa kasagsagan nito. Tumingin ako sa mga nakatuksedo at designer gowns na umiikot sa ilalim ng chandelier na binayaran ko. Nagtatawanan sila, ipinagdiriwang ang isang hinaharap na nakansela na. Naglakad ako pasulong. Ang aking tungkod ay tumutunog sa isang matatag at nakakatakot na ritmo. Ang mga tao sa paligid ang unang nakakita sa amin. Huminto sila sa kalagitnaan ng kanilang pangungusap. Tiningnan nila ang aking mukha. Pagkatapos ay ang mga seryosong mukha ng mga lalaking nakapaligid sa akin at likas silang umatras. Isang katahimikan ang nagsimulang kumalat sa silid na parang isang alon ng malamig na tubig. Pagkatapos ay nakita ako ni Angelica. Nakatayo siya sa isang entablado malapit sa bintana, may hawak na mikropono, handa nang magbigay ng isang talumpati. Ang kanyang ngiti ay hindi lang nawala, ito ay nabasag. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong galit. Hindi niya nakita ang suit, hindi niya nakita ang relo. Ang nakita lang niya ay ang matandang kinamumuhian niya, ang lalaking akala niya ay matagumpay na niyang itinapon sa dilim. Ibinaba niya ang mikropono, ngunit hindi niya ito pinatay. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa mga speaker, matinis at nabasag. Security! Sigaw niya. Itinuturo ako ng kanyang daliri. Nasaan ang security? Sino ang nagpapasok sa lalaking ito dito? Palabasin ninyo siya. Palabasin ninyo siya ngayon din. Sinisira niya ang lahat. Ang silid ay biglang tumahimik. Pinatay ng DJ ang musika. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Nakatayo lang ako roon, kalmado, habang ang aking manugang ay sumisigaw na parang isang baliw. Si Marco, na nakikipagtawanan kay Marcus Sterling malapit sa bar, ay lumingon. Nang makita niya ako, nawala ang kulay sa kanyang muka. Tumatakbo siyang lumapit sa akin, ikinakaway ang kanyang mga kamay, sinusubukang itaboy ako na parang isang ligaw na aso. Dad, sabi niya, nanginginig ang boses sa galit at kahihiyan. Anong ginagawa mo dito? Pinapahiya mo ako sa harap ng mga investors. Umuwi ka na please. Mag-usap tayo mamaya. Umalis ka na bago mo sirain ang deal. Hinawakan niya ang aking braso para itulak ako pabalik sa elevator. Pero bago pa man dumampi ang kanyang kamay sa aking manggas, humarang ang isa sa aking mga bodyguard. Inilagay niya ang kanyang malaking kamay sa dibdib ng aking anak at pinigilan ito. Napaatras si Marco, gulat na gulat. Huwag mo siyang hawakan, sabi ng bodyguard. Ang boses ay mababa at mapanganib. Dad, sabihin mo sa kaibigan mo na umalis, sabi ni Marco, nalilito. Apartment ko ito. Hindi ako nagsalita. Tiningnan ko ang mga bisita. Nakita ko ang paghuhusga sa kanilang mga mata. Akala nila isa akong baliw na kamag-anak. Akala nila isa itong away pamilya. Wala silang ideya na nakatayo sila sa isang korte at malapit ng basahin ang hatol.
Itinaas ko ang aking kanang kamay at pumitik. Ang tunog ay matalas, mapagpasya, pumutol sa mga bulungan ng mga tao. Si Frank, ang building manager, ay lumabas mula sa aking likuran. Nakasuot siya ng kanyang opisyal na uniforme, may hawak na wireless microphone na kinuha niya mula sa DJ booth. Kinakabahan siya, pinagpapawisan ang kanyang noo, ngunit alam niya kung sino ang pumipirma sa kanyang sahod. Alam niya kung sino ang chairman. Tinapik ni Frank ang mikropono. "Excuse me ladies and gentlemen," anunsyo ni Frank. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula bago nahanap ang kanyang lakas. "Ako po ang building manager ng property na ito. Ikinalulungkot kong ipaalam na ang event na ito ay opisyal ng tapos na." Isang bulungan ang kumalat sa silid. Si Angelica ay bumaba mula sa entablado, galit na galit. Lumapit siya kay Frank. "Sino ka sa akala mo?" Sigaw niya, halos dumura sa kanyang mukha. "Nagtatrabaho ka para sa amin. Nagbabayad kami ng renta. Hindi mo pwedeng kanselahin ang party ko. Papatanggal kita. Ididemanda kita. Lumayas ka sa bahay ko." Hindi umatras si Frank. Tiningnan niya si Angelica nang may halong awa at profesionalismo. "Hindi po ako nagtatrabaho para sa inyo, Mrs. Santos," sabi ni Frank sa mikropono. "Tinitiyak na maririnig ng lahat. At hindi po ito ang inyong bahay. Ang apartment na ito ay kasalukuyang binabawi ng may-ari dahil sa malubhang paglabag sa kasunduan sa pag-upa, kabilang ang hindi autorisadong komersyal na paggamit ng isang residential unit, labis na mga reklamo sa ingay, at hindi pagbabayad ng upa. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang salitang eviction ay lumutang sa hangin, nakakalason. Ang mga investor, tulad ni Marcus Sterling, na naaamoy ang kabiguan na parang mga pating na naaamoy ang dugo, ay nagsimulang umatras papunta sa labasan. Nakita ni Angelica na nawawala na ang kanyang mga manonood. "Sabihin mo sa kanila, Marco," sigaw niya. "Sabihin mong pagkakamali lang ito. Sabihin mong pag-aari natin ito." Tumingin sa akin si Marco, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Dad, itigil mo na to. Please, sinisira mo ako. Sabihin mo lang sa kanila na hindi pagkakaunawaan ito. Bayaran mo na yung tao. Babayaran kita pabalik. Pangako, ayusin mo lang." Tiningnan ko ang aking anak. Isang 32 taong gulang na lalaki na nagmamakaawa sa kanyang ama na linisin ang gulo na siya mismo ang gumawa. Naramdaman ko ang isang malalim na kalungkutan, ngunit ito ay isang malayong kalungkutan. Nanatili akong tahimik. Tumango ako kay Frank. Inilabas ni Frank ang isang nakatuping dokumento mula sa kanyang bulsa. "Ito ang eviction order, may selyo at pirmado. Mr. and Mrs. Santos." Patuloy ni Frank. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Nakatanggap na po kayo ng abiso para lisanin ang lugar. Ang palugit ay nag-expire na. Ginamit na ng may-ari ng gusaling ito ang kanyang karapatan sa agarang pag-aari. Mayroon kayong 30 minuto para kolektahin ang inyong mga personal na gamit at lisanin ang lugar. Ihahatid ng security ang lahat ng mga bisita palabas kaagad." Napatawa si Angelica, isang tawa na parang tunog ng nababasag na salamin. Humarap siya sa mga tao, sinubukang bawiin ang kontrol. "Kalokohan ito," anunsyo niya. Nanginginig ang boses. "Pagkakamali lang ito sa bangko. Ang landlord namin ay isang korporasyon na walang mukha. Santos Holdings. Nagkakamali sila palagi. Manatili kayo, uminom ng champagne." Humakbang ako, pasulong. Ang tunog ng aking tungkod sa sahig ang tanging ingay sa silid. Naghiwalay ang mga tao para sa akin. Naglakad ako hanggang sa nakatayo na ako mismo sa harap ni na Angelica at Marco. Tiningnan ko ang singsing na diamante sa kanyang daliri. Tiningnan ko ang tuxedo sa likod ng aking anak. Tiningnan ko ang takot sa likod ng kanilang mga mata. "Angelica," sabi ko. Ang boses ko ay tahimik, ngunit sa katahimikan ng silid, umabot ito sa bawat sulok. Hindi ito ang boses ng naglalakad na pitaka. Ito ang boses ng chairman. "Anong gusto mo, Arturo?" sabi niya. "Umalis ka na. Sinabi mong umuupa ka mula sa Santos Holdings." Sabi ko. "Oo," sagot niya. "Ano ngayon?" "Mukhang nasa ilalim ka ng impresyon na ang Santos Holdings ay isang korporasyon na walang mukha," patuloy ko. "Nakalimutan mo ang isang napakahalagang bagay. Nakalimutan mong itanong kung saan nanggaling ang pera."
Nakalimutan mong itanong kung sino ang nagtayo ng sahig na kinatatayuan mo. Inilabas ko ang aking business card. Ang Santos Holdings ay hindi isang makina, sabi ko. Ito ay isang tao. Inihagis ko ang card sa salaming mesa sa pagitan namin. Ako si Arturo Santos, idineklara ko. Ang boses ko ay tumataas. Pinupuno ang silid ng puwersa ng isang hatol. Ako ang chairman ng Santos Holdings. Pag-aari ko ang gusaling ito. Pag-aari ko ang apartment na ito. At ako ang landlord na ininsulto ninyo sa nakalipas na 3 taon. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Si Angelica ay nakatitig sa card. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang tunog na lumabas. Ang matanda, sa flannel shirt. Ang kontratista. Ang naglalakad na pitaka. Hindi lang siya mayaman. Siya ang may-ari. Siya ang kapangyarihan. Si Marco naman ay parang masusuka. Dad, bulong niya, pag-aari mo ang building? 5 sa mga ito, Marco, sabi ko ng malamig. At binili ko ang mga yan, gamit ang perang kinita ko sa mga trabahong ikinahiya mong pag-usapan. Isang bulungan ang kumalat sa mga tao. Si Marcus Sterling, ang venture capitalist, ay tumingin sa akin ng may pagkilala. Arturo Santos, tanong ni Sterling, puno ng pagkamangha. Ang Santos na nag-develop ng South Loop Project noong dekada 90. Oo, Marcus, sabi ko. Ako ngayon. Tumingin si Sterling kay Marco nang may purong pandidiri. Sinabi mo sa akin na ang tatay mo ay isang retiradong handyman. Sinabi mo sa akin na binuo mo ang iyong kapital mula sa crypto. Si Marco ay hindi makapagsalita. Tanga, sabi ni Sterling. Mayroon kang isang alamat na ama at sinubukan mo siyang itago. Aalis na ako. At iyon na ang hudyat. Nagsimulang mag-alisan ang mga bisita. Sa loob ng wala pang 2 minuto, ang silid ay walang laman. Ang natira na lang ay ang wasak na party at kaming 3 na nakatayo sa mga guho. Pero, pamilya tayo, sabi ni Angelica. Umiiyak. Hindi mo pwedeng palayasin ang pamilya. Pamilya? Tanong ko. Inilabas ko ang mga litrato ng kasal at inihagis sa mesa. Kinasal kayo kahapon. Sabi ninyo para lang yon sa mga espesyal na tao. Sabi ninyo hindi ako babagay. Lumapit ako. Well, Angelica, tama ka. Hindi ako nabibilang sa mga taong sinungaling. Hindi ako nabibilang sa mga taong mapagsamantala. At tiyak na hindi ko pinapaupahan ang aking mga penthouse sa mga taong hindi pamilya. Hinawakan ako ni Marco sa kamay. Dad, sorry na. Mahina ako. Mahal kita, Dad. Please, wag mong gawin to. I-transfer mo na ang pera. I-transfer mo lang at aayusin namin ang lahat. Humingi pa rin siya ng pera. Kahit ngayon. Kahit sa katapusan. Inalis ko ang kamay ko. Gusto mong malaman kung nag-transfer ako ng pera? Tanong ko. Tumango si Marco. Ngumiti ako. Hindi ba sinabi ko na sa iyo? Ang tanong ay nanatili sa hangin. Nagbabayad lang ako ng upa para sa pamilya ko. At noong Sabado sa Shangri-La, ginawa ninyong malinaw na hindi ako ang inyong pamilya. Isa lang akong bisita na hindi ninyo inimbita. Tumingin ako kay Frank. 30 minuto, Frank, sabi ko. Kung hindi sila nakaalis, tawagin mo ang sheriff. Tumalikod ako sa kanila. Naglakad ako papunta sa elevator. Sa likod ko, narinig ko ang sigawan, ang iyakan, ang tunog ng kanilang mundong bumabagsak. Pumasok ako sa elevator. Habang sumasara ang mga pinto, inayos ko ang aking Patek Philippe. Oras na para umuwi. Mayroon akong fishing trip na dapat planuhin kasama si Tito Mike. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, talagang masisiyahan ako sa tanawin. 1 buwan na ang lumipas mula noong gabing iyon. Ang katahimikan sa aking buhay ay parang isang alikabok na dahan-dahang lumapag at nagdulot ng kapayapaan. Nakatayo ako sa balkonahe ng Unit 41 sa huling pagkakataon. Ang hangin mula sa Manila Bay ay malamig, hinahampas ang kwelyo ng aking lumang flannel shirt. Hindi ko nasuot ang mamahaling barong. Iyon ay isang kasuotan lamang para sa isang kinakailangang pagtatanghal. Ngayon, ako na ulit si Arturo, pero isang mas magaan na Arturo. Isang Arturo na hindi napasan ang bigat ng 2 taong hindi marunong tumayo sa sarili nilang mga paa. Sa loob, sa ibabaw ng salaming mesa, ay ang huling ulat mula sa investigador na inupahan ko. Binuksan ko ito kaninang umaga habang nagkakape sa karinderya ni Aling Nena. Ang laman nito ay malungkot.
Pero inaasahan ko na, ang mga litrato ay kuha sa isang murang motel sa Pasay. Doon, sa maruming parking lot, naganap ang huling yugto ng kanilang pagsasama. Nag-aaway sina Marco at Angelica, nagsisigawan. Hindi ko man naririnig ang mga salita, alam ko na ang kanilang sinasabi. Sinisisi niya si Marco sa pagpapalayas sa kanila. Sinisisi naman ni Marco si Angelica sa pagiging maluho. Sila ay dalawang parasito na naubusan ng host. At ngayon, sila na ang nag-aaway. Hindi nagtagal si Angelica. Isang itim na SUV ang dumating. Isinakay niya ang kanyang maleta at sumakay sa sasakyan nang hindi man lang lumingon. Naiwan ang aking anak sa basag-basag na semento ng parking lot. May hawak na isang supot ng damit, pinapanood ang kanyang asawa at ang kanyang kinabukasan. Na maglaho sa ulap ng usok, mag-isa na ngayon si Marco. Walang asawa, walang penthouse, walang amang matatawagan. Tinitigan ko ang litrato niya, mukha siyang nawawala at maliit. Hinintay ko ang pagdating ng konsensya. Hinintay ko ang kirot na dati-rati ay nag-uudyok sa aking kunin ang aking checkbook. Pero, hindi ito dumating. Ang naramdaman ko ay isang kakaibang kapayapaan. Nasa pinakamababang punto na siya ng kanyang buhay, at ang ilalim, iyon ang tanging matibay na pundasyon na natapakan niya. Ngayon, may pagpipilian siya. Maaari siyang magtayo ng isang bagay na totoo o manatili siya diyan. Anuman ang mangyari, buhay na niya iyon para harapin. Hindi ko na ito popondohan. Pumasok ako sa loob ng walang lamang sala. Nandoon si Attorney Lorna Reyes, may dalang mga dokumento. Handa ka na ba, Arturo? Tanong niya. Kinuha ko ang pluma. Tiningnan ko ang kontrata ng pagbebenta. Handa na ako, sabi ko. At pinirmahan ko ang aking pangalan. Saan ko ilalagay ang pera? Tanong ni Lorna. Hindi, sabi ko. Gusto kong magbukas ka ng isang bagong account. Magsisimula tayo ng isang foundation. Ang Arturo Santos Scholarship for Trades and Construction. Ang buong 150 milyong piso ay mapupunta sa pondong iyon. Gusto kong tulungan ang mga kabataang hindi takot madumihan ang kanilang mga kamay. Ngumiti si Lorna. Isang tunay na ngiti. Pagkaalis niya, naglakad-lakad ako sa huling pagkakataon. Walang multo dito, walang alaala. Ito ay pader at salamin lamang. Isang lugar ng trabaho na sa wakas ay nalinis ko na. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang aking kapatid, si Tito Mike sa Batangas. Mike, sabi niya, napatawag ka. Ayos lang ang lahat, Mike, sabi ko. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, totoo ang mga salitang iyon. Makinig ka. Kumakagat pa ba ang mga isda diyan sa lawa? Naku, Art, tumawa siya. Halos tumalon na sa bangka. Bakit? Balak mo bang umuwi? Hindi ko binabalak, Mike, sabi ko. Parating na ako. Ihanda mo na ang cooler. Darating ako bukas ng hapon. Bukas na? Gulat niyang tanong. Paano ang negosyo? Ang mga bata? Tumingin ako sa skyline ng Maynila sa huling pagkakataon. Retirado na ako, Mike, sabi ko. Opisyal na. Nagbaba ako ng isang napakabigat na pasanin ngayon. At ngayon, magaan na ako. Gusto ko lang mangisda. Ibinaba ko ang telepono. Lumabas ako ng penthouse. Hindi na ako lumingon. Sumakay ako sa aking lumang pickup truck. Ang amoy nito ay parang amoy ng tahanan. Pinaandar ko ang makina. Sumama ako sa daloy ng trapiko, papunta sa highway, papunta sa probinsya, papunta sa tubig. Hindi na ako isang naglalakad na pitaka. Hindi na ako isang anino. Ako si Arturo Santos. Ako ay isang tagapagtayo. At ako ay isang ama na sa wakas ay ginawa ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang trabaho, ang pagbitaw. At habang ang syudad ay lumiliit sa aking rearview mirror, huminga ako ng malalim. Ang hangin ay may lasang matamis. Ito ay may lasa ng hinaharap. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang daan sa aking harapan ay malawak at malaya.